Ay, magandang hapon no mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Alas 5 ngayon ng hapon dito sa Pinas. Ay, happy birthday anak Aya Suleiman, no? May you have many more birthdays to come. And God bless. Anak-anakan ko po yan dito sa YouTube. Opo, no? Mga tatawag nating mga naging parang naging kapamilya ko dito sa YouTube. And dahil dito sa Sir Barguensang hipag ko nito Salamat sa iyo, Gracing Sai. Totoo mga friend, yan ang pinagpapasalamat ko sa kanya. Kasi napunta ako dito Kundi dahil sa walang yan, hindi ako mapupunta rito. Totoo. Hindi nga ako marunong gumamit dito Paulit-ulit ang gamit ko lang Nokia. Text, tawag lang naman Hindi ako marunong mga video ko hindi. Ngayon na lang ako natuto. Hindi pa nga ako masyado diba mga boss? Balik tayo dito kay kay Alice Goo, mga friend, Ngayon maingay pa rin to. Natakpan na nitong issue na to yung Kailan ba mahuli si Kibuloy? Si Bantag. Ang dami hong natabunan na mga friend? Puro go. Tsaka itong sa Kongreso, yung out of nowhere, nung parating na yung ICC, nakaisip silang mag-imbestiga sa war on drugs ni Digong. Hindi ka nagagamit pa ni Digong itong administrasyon nitong si Bongbong para hindi ko alam. Baka ito pa isasanggan palapit na ICC, biglang out of nowhere naisipan nila sa Kongreso mag-imbestiga sa war on drugs ni Duterte. Ngunit dapat subalit parliamentary courtesy daw, hindi nila kailangan patawag si Bato at yung pinuno ng war on drugs. Ang kiniimbestigahan yung mga chief of police yata na utusan lang yan Hindi naman gagalaw ng hindi naman magsisipag papatayan kung hindi walang galing sa taas, di ba? Kasi simple naman, hindi naman kailangan maraming utak diyan. No? Napanood ko si Christian Esquera kanina, si Idol, tsaka si Barry Gutierrez. Oo, yun nga. Para sa kanila mukhang wala rin mangyayari diyan sa ginagawa sa Kongreso. Paulit-ulit kasi. Ito mga biktima ng war on drugs, mag-rally po kayo. 6,000, whatsoever, kung gaano karami, magdala kayo ng mga retrato ng mga anak ninyong mga napinsala niyang war on drugs ni Digong. At mag-rally kayo. Magsama kayo, pare, madre, magkandila, mga prayer rally yun, doon. Bagbagin ninyo. Ewan ko. Kung ganyan lang, wala yan. Hindi naman ako lang nagsasabi yan. Ayaw nyo imbitahin yung utak niyang war on drugs. Anong kabuluhan niya iniimbestigan nyo dyan? Ay nako, ewan. Balik ko tayo dito kay Goo. Ito mga friend, itong nangyayari na to dito sa Senado, sa pag-iimbestiga rito kay Goo. Halos lahat naman po nung mga umiimbestiga rito sa Senado, wala na hong naniniwala at sa pinagsasabi nito dahil kababalaghan nga pero anyway, siguro naisip na nila, dating naisip ko ang ipatawag yung tatay kasi kada tatawa, kakausapin nila to. Sabi po, yung birth certificate ko, hindi naman po ako hindi po ako nag-prepare niyan. Yung tatay niya raw nag-prepare ganito. Ang laki lang hindi ikaw ang naghahanap ng birth certificate mo, tatay mo pa. Masyadong napakahirap pong paniwalaan Maliban na siguro, yung mga ita doon sa banban na talagang handa siyang ipaglaban, ng patayan. Sa ibang bansa to, marami na, sa Japan, maghahari-kiri na ganito klaseng kahihiyan na involved ka, nagpapakamatay na.
o hindi na lumalabas ng bahay. Pero itong si lumaki sa farm girl, eh hindi. Ito ho yung kanyang sagot sa nangyayaring investigasyon ngayon sa Senado tungkol sa kanyang pagkatao. Pakinggan po natin. Kung minsan talaga pag mahina ang ano mo, laglag ang awa mo, boses pa lang nitong babae na to. Pakinggan nyo. Ang aking obligasyon sa aking mga constituents, mga kababayan ko po, ginagawa ko po lahat. Anong plano mo ngayon? Magre-resign ka ba bilang mayor? Hindi po. Hindi pa ako magre-resign. I will continue serving my constituents. In fact, ma'am, one of the reason kung bakit po ako nagpa-interview today, dahil din po sa mga kabamban ko, you will appreciate our bayan. Maliit lang po siya, pero very, very, very warm. Sila po yung nagpupush po sa akin, sila din po yung nagme-message po sa akin everyday. Mayora, ma'am, mahal ka namin, huwag niyo po kami iwanan. Are you going to run again for mayor in 2025? Yes, ma'am. Kung ano man po ang aking obligasyon sa aking mga constituents, mga kababayan ko po, ginagawa ko po lahat. Anong plano mo ngayon? Magre-resign ka ba bilang mayor? Hindi po. Hindi pa ako magre-resign. I will continue serving my constituents. In fact, ma'am, one of the reason kung bakit po ako nagpa-interview today, dahil din po sa mga kabamban ko, you will appreciate our bayan. Maliit lang po siya, pero very, very, very warm. Sila po yung nagpupush. Maliit lang po siya, pero very, very, very warm. Kaya nga nasa konting barya lang yata yung nagastos nito eh. Nanalo eh. Di ba? Saan ka nakakita naman mga pre? Nagparehistro bilang botante 2021. Ibig sabihin, never pa siyang nakaboto. Di ba? Dahil ngayon lang siya nagparehistro bilang botante ng Banban. Pero 2022, mayor ang tinakbo niya. Di ba? Masyado. Pero yun nga ho yan. Of all the scandals na dumarating, hindi siya magre-resign. Diba? Bakit? Ito ang dahilan. May mga tao na maano sa kanya eh. Ito isa. Ito paliwanag ni Garcia. Kaya matibay si Alex Goo. Tindi, no? Chairperson George Erwin Garcia clarified on Thursday, May 23, that only a final judgment of a court will disqualify a person from running for public office in the elections. Hence, the poll body will still receive the Certificate of Candidacy or COC of Bamban-Tarlac Mayor Alice Go if she will run for the 2025 elections. Garcia explained that even a suspension would not bar a person from running. Of course, hindi po natin pinag-uusapan pa yung mga ibang kaso na pwede ma-file sa kanya. Ayaw po natin i-preempt yung pwede mag-file sa kanya ng kaso. The Department of the Interior and Local Government or DILG is now mulling to issue a suspension order against Mayor Go over the issues surrounding her identity or citizenship. Yung suspension po, halimbawa ng DILG, is not will not bar o hindi po pipigilan yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy sa amin po sa Court. Meanwhile, in an interview yesterday, May 22, Mayor Go stood on her ground that she is a Filipino. Hindi na iiwanan yung Bamban-Tarlac. Mayor, you confirm, iwanan mo Bamban? Ako po ay isang Filipino. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Tamo? Yung mga abogado, yung mga abogado niya, madami. At ayon kay Badcaster, kay Idol, mga kabrader ni Digong, itong iba-ibang abogado na to. Sabi nga ni Badcaster kanina, pinanood ko, sa dami namang abogado dyan, bakit yung mga kabrader ni Digong ang nakakuha ang abogado nito? Ang galing talaga ni Bad di ba? Meron siyang bad team di ba, mga boss? Pakinggan naman ho natin si Senator Win Gatchalian, no? Alam nyo, mga friend,
totoo lang, ako, ayoko naman, sa mas magaling na mga senador, dito lang ho tayo mag-react, no? Pero masasabi ko lang ho, halos ang buong ng gobyerno, puno po ng korupsyon. Oo, buong masangay ho ng gobyerno. Ito nakakakuha na rin ng legal na passport. Hindi illegal, legal na passport. Paano? Ito pa nangyayari? In the investigation, nakita rin namin na ilan sa mga POGO operators may legal passport na. Hiramin ho natin ulit yung kay Idol Christian, no? Dahil nga, alam nila pag hawak-hawak nila legal passport, kaya nila lumabas at pumasok ng bansa ng mabilis. Paano umabot sa gano'n? Diba dapat stricto tayo when it comes to the issuance of passports, diba? Marunong sila gumamit ng pera. At yung regulator natin... Yun naman bigat no? Marunong silang gumamit ng pera. Para sinabi ni Senator Will Gatchalian, walang imposible sa gobyernong ito pag marunong kang gumamit ng pera. Diba? PAGCOR, wala na naging inutil na yung PAGCOR dahil inutil na yung PAGCOR. Sa totoo, parang gusto sabihin ni Senator Will Gatchalian dito kasabwat pa yung PAGCOR na yan Oo, ng POGO. Kasi ito ang POGO ni Alex Goo. Nasa likod lang ng munisipyo. Ang parating sinasagot ni Goo, wala po ako alam dyan. Meron po yan lisensya ng PAGCOR. Meron pong mga tao dyan 24/7 na taga-PAGCOR. Nagbabantay ho sa operation dyan. Bantay sa lakay. Diba? Kaya matibay. Diyan sa baba yung bantay sa ang pinitigas ni Alice Goo, meron lisensya ng PAGCOR. Binigyan itong POGO na nandito sa Banban. Patuloy natin. Regulator sila. Dapat pag regulator ka, mahigpit. Pero sa kabilang banda, sa kabilang kamay, binabandera nila, laki ng kita. So paano mo higpitan ng isang POGO kung binibigyan ka ng malaking kita? In fact, itong Zunyu 1, itong na-read, based sa hearing namin, sabi ng PAGCOR, matagal na nilang nakita ito at ginawa nilang high risk, pero hinayaan pa nilang mag-operate. Buti na lang may nakatakas na Vietnamese at Malaysian dahil nga tino-torture at pinakita talaga may torture marks. May torture marks pa, no? Pero sabi ko nga, lahat may katapusan, no? God moves in a very mysterious way, di ba? Maski si Kibuloy, di ba? May nagreklamo sa kanya, bakit nakakapag yung mga channel ni Kibuloy, wanted na yan sa FBI. So natanggal lahat yung mga channel, di ba? Sa mga YouTube, whatsoever. And the rest is history na. Wanted na si Kibuloy dito sa Pilipinas. Dati FBI lang siya. FBI. Ngayon dito wanted na rin siya. Pero yun nga, where na you? Buhay. Kasi nga may pera. Paano ka maghahanap? Kung may tapal na pera yung naghahanap. Sabi nga hindi ko, kumakain pa kami restaurant sa Davao di ba? Taga-buhay sa Pilipinas. Buti na nakatakas. Kung hindi nakatakas yun, tuloy-tuloy pa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa sila. Oo merong isang video na Teka, natawa lang ako sa isang post Sabi ni Alan Herman, do you know him? Pero in fairness, ang ganda naman ng logo ng PAGCOR. Ang ganda naman daw ng logo ng PAGCOR. Depende kung siguro tumitingin. Siyempre, diplomatic si Senator Sherwin. Maganda, PAGCOR logo. Anyway, talk to us about the part of the hearing where you were questioning Mayor Guo's connection to Valenzuela City. Paano napunta sa Valenzuela yung usapan? Nung tinignan namin yung corporate papers, meron isa doon, ang pangalan QJJ Embroidery. At may address doon. At so pina-check ko itong company na ito. Wala sa records namin itong QJJ Embroidery. Walang any ganun na company in Valenzuela. So nagtataka kami dahil
sinulat niya doon, address Valenzuela, pero pinacheck namin record. Taga Valenzuela ho yata si Wayne Ganchal yan di ba? Kaya hindi siya lulusot Pero lumipat daw ng Marilao. Bulacan pa rin, di ba? Wala namang ganun ng kumpanya sa Valenzuela. So, yan yung isa na naman na tinitignan rin namin. At nakita rin namin may mga pangalan doon na same last name. I just can't remember yung mga names. Pero ang last name, Lial Guo. Nung tinanong namin kung sino yung mga yon, hindi niya kilala. Pero I think in 7 or 8 corporate papers, andun yung pangalan, pare-pareho. Pare-pareho sila. Isa sa Marilao, isa Valenzuela, isa Tarlac. Pero pare-pareho yung name. So ang aking hinala, mga kamag-anak nito, mga kapatid niya, dahil yung residence nila, yung residential address, pare-pareho No? Pero ang sagot namin, sa amin, hindi niya kilala yung mga yun. Oo. Ano pala nangyari dun sa almost 10 hectares na property? Ngayon, nasa nasa control ng government. At ang proseso niya, magpo-file ng support. At kung mapatunayan na human trafficking ang nangyari doon, pwedeng kunin ng gobyerno yan. Ganyan nangyari sa mga ibang nahulihan ng POGO. So, ngayon may case sa court. Sana totoo na yun. Case sa court. Case sa court? Court. Baka marunong din gumamit ng pera yan Walang mangyari na naman sa case sa court. Senador? Hindi rin ba pwedeng sampahan ng mga administrative charges or even criminal itong si Mayor Alice Guo for siguro negligence, actions prejudicial to the interest of the government? I mean, are you also exploring all those things? Kasi nga, parang napakatanga naman natin pag inisip natin na hindi niya alam operations na yan, given all the connections that you talked about. Tsaka napakalapit. Ang liit-liit ng banban, di ba? Lahat magkakakilala dyan, di ba? Yung nausapan. Tapos, nangyari yan under her nose. Kasi, Christian, pag mayor ka na medyo alisto, pag alam mong POGO operation yan, at alam, lapos na sa likod lang ng municipal hall, at merong 800, hindi ito 80 na tao. 800 na tao na nagtatrabaho doon na halos kalahati foreigners. Medyo magtataka ka kung anong klaseng operation to. At nakita rin namin na siya yung nag-apply ng mga business permit. So ibig sabihin, kabisado niya itong lugar na ito. Kabisado niya yung mga buildings, pati underground tunnel, kabisado niya. So medyo magiging magiging cautious sa ganitong mga negosyo. As to what charges, ito yan pa yung ini-establish ngayon. Marami ng ehensya nag-establish ito like DILG at Solgen. At so tuloy-tuloy naman yung kanilang pag-aaral. Ito may nagpapatanong, Mr. Senator, pwede rin yung bang sinilip niya na ba ito? Kung legit yung farming or DILG, Solgen, mga point yata ni Digong yan, di ba mga boss? Pag-grazing business nila. Yung babayad ba ng tax? Magandang question yan. Hindi pa namin na-check pero titignan namin. Marami kasi siyang corporations So iniisa-isa namin yung pag-check nito mga corporations. Nung parang nadidinig yung mga sagot niya about her background, anong tumatakbo sa isip niyo? Hindi ba kayo mukhang ginagago kami nito? I mean, what was going through your head when she was answering those questions? To be honest, Christian, dahil mayor siya, of course, public servant rin siya, binibigyan namin ng malaking latitude and also respect, no? At hinahayaan nga namin magsalita siya hanggang matapos, mag-explain hanggang matapos. And yung hearing was really very cordial, no? At very civil. Dahil nga public servant siya. But siyempre, kung ang makukuha mo sagot, hindi ko alam, nakalimutan ko, i-check ko. Parang magtataka ka May mga basics kasi, like for example nga, yung mga school records, at least yung mother mo, kung hiwalay yung mother mo, at least nakilala mo yung mother mo. Kasi straight sagot niya, hindi niya kilala ang mother niya So, but then again, no, kami naman ibabase namin sa mga records yung aming magiging conclusion. Ano pa lang magiging direction pa nung hearing nito? Ano yung mga susunod, for instance? Sino pa yung mga ipapatawag nyo? Sama nyo na rin. Sino po? Sino? Si Senator Risa nagpatawag ng another hearing this coming Wednesday.
ang request ko, may 3 personalidad akong request kasi may three names na lumutang doon sa hearing. Hindi ko lang maalala kung sino, but itong mga pangalan na ito, apparently, ang direktang nakakausap ni Mayor Guo at direktang may kinalaman sa mga Pogo. So, in-invite namin itong mga taong to, kung totoo itong mga taong to. At in-invite rin namin, ang pinakapulot dulo nito yung mga Pogo. So, in-invite rin namin ni may-ari ng Zun Yuan, ni may-ari ng Hongsheng, at may-ari ng Baofulan. So, yun ang request ko, no, na ipatawag para para masagot nila. For example, si Zun Yuan. Nakita ko mayroon silang spokesperson nagpa-interview sa Rappler. Sinasabi legitimate. Then pumunta siya, explain niya na legitimate sila at yung nahuling raid mali yun. So, bibigyan namin sila ng opportunity na mag-explain. How about yung PAGCOR at saka yung father niya, di umano? Yeah, pinatawag namin yung, of course, PAGCOR. Yung father is we're still discussing kung papatawagin family at anong magiging reason. But definitely, mga records ay pinapakuha. Ito pala, lastly, Senator, let's talk about possible solutions. Although napakalaki mga Pogo dito sa ating bansa. I remember may mga na-cover akong previous hearings under the previous administration. And nun pala pinag-uusapan nila Senator Risa, yung napakaliit nung dinadala ng contribution ng Pogo sa ating ekonomiya kung pag-uusapan yung social cost. Yung sabihin, hindi bagong conversation ito, no? Yeah. Ano ba dapat ang gawin? Ano ba dapat ang direksyon ng current administration about this? Kung yung previous administration, hinayaan yung mga Pogo na mag-proliferate, under this current administration, what should be done? Christian, dapat na i-ban ang Pogo. Sa loob ng 2 taon, under this new administration, 6 na raids ang nagawa. At hindi mga simpleng raids. So, ang minimum na nare-rescue ng tao, 1,000. At lahat common ang elements, human trafficking, scamming, torture, illegal detention. At ang sabi sa amin ng mga enforcement agencies, meron pang mga ganito na siner-surveillance nila dito sa Metro Manila at sa labas. So ang ibig sabihin nito, kahit na sinabi ng PAGCOR na naghigpit sila, binawasan nila yung mga Pogo dahil dati 200 plus, naging 50 plus. Hindi natatakot itong mga Pogo ito. Mas tingin nila kahit na magigpit, kaya nilang makawala dahil gumagamit sila ng pera. At yan ang nakakatakot. Sabi ko nga, paghawak na nila sa bulsa yung mga enforcement agencies natin, saan tayo tatakbo? Wala na. Oo nga. Yung mga regulators, kung hawak na, ang tawag dyan yung regulatory capture. Capture, regulatory capture. Yun na talaga nangyayari ngayon. Dahil 6 to in 2 years. Christian, makikita natin, na every raid merong ganitong element. At hindi pa tapos. Meron pa, kahapon nga, merong Indonesian na-rescue. So, andyan pa rin sila. Hindi pa tapos itong mga ginagawang karumal-dumal na krimen ng Pogo. Meron bang parang pakikipag-usap kayo with the President, with Malacanang regarding this para maglabas ng policy direction or pronouncement about this Pogo? Nagsubmit ako ng committee report sa kanila, a copy of the committee report. At ang recommendation ko nga is to ban Pogo. At sinulat nga namin doon na yung kita wala sa kalingkingan ng krimen na nangyayari sa ating bansa. At yung reputation, alam mo, Christian, sabi ko, mahilig ako manood ng YouTube sa gabi. Ang dami na akong nakikitang mga international media outlets. No? Ang feature nila sa Philippines, Pogo, no, human trafficking, tungkol sa mga scamming, no, kasi yung scamming, ang balita ko itong mga ito, ang ini-scam nila mga sa ibang bansa eh. So yung mga ibang bansa nakatingin sa atin at nagtataka bakit wala tayong ginagawa. So yung reputation natin rin nasisira. Pag ganyan, Senador Gatchalian dadami investor dito. Harap pa naman si Bongbong na maghikayat ng mag-invest kayo sa Pilipinas. Patay tayo. Hira dahil dito sa mga Pogo na ito. Yan o. Ano magiging yan? Asan ang investor na sinasabi? Wala.
punong-puno. Ewan ko, mga boss. Mag-collab na po tayo. Oo. Basta yun, ha? Magbigay ho kayo ng reaksyon kung gaano katibay ang sagot para sa inyo. Ano ba matibay dito kay Alex Go? Ha? Matibay yata ang mukha, di ba? Bagay ganyan talaga eh. Pag mandarambong ka, kailangan makapal ang mukha mo, di ba mga boss? Correction pala, pag mandarambong, mali. Pag politiko ka pala, kailangan makapal ang mukha mo. Politiko, mandarambong, parang iisa yata yun eh. Maganda lang pakinggan kasi pag hindi ka politiko, mandarambong ang tawag sa'yo. Pag politiko ka, honorable. Magkulab na po tayo. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karaoke. Sabi ni Kalat ni, banat lang, Karaoke. Huwag kang sumuko. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Maski binawalang yan ng kapatid, ha? Ay, ako. Nebrato Lutubigo, shout out. Blessed morning po, Karaoke. And to all Karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat lang. Sana hindi moro-moro, sabi niya. Moro-moro. Yung investigasyon. Federico, Fernando Sendon. Welcome to the club. Sorry po, opinion ko lang po. Ito, anong saysay sa investigasyon ng Congress kung hindi iimbitahan yung President Duterte at Bato? This is a circus. Sayang lang ang panahon at perang ginagastos dyan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Fernando Sendon. Welcome to the club. Ay. Kalat ni ulit, Hindi. Wala stick talaga itong si Kong Bienvenido atras. Abante! Anong atras? May investigasyon, May investigasyon pang ano to? Nalalaman, wala yan, sarswela lang yan. Tulusot ba kayo kalat ni? Hello ka, Miss Akira Milos. May you have a great day. Ingat at magpakabait ka palagi. Uy, sana okay ka lang, Akira, David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karaoke. Good evening po sa lahat. May punto po kayo dyan. Waste of time and money lang yan. Investigasyon na ginagawa ng Kongreso sa drug war ni Duterte. Hindi pa patawag ang mga nagpatupad nito. Ang hilig nilang magsayang ng pera ng taong bayan. Alam naman natin na takot silang lahat kay Duterte. The root of all evil dito sa Pilipinas. O, totoo yan, David. Kaya nga sinasabi, Duterte drug war. Drug war ni Duterte. Tapos, itong si Atras Abante, oo. Tapos, hindi mo patatawag dahil courtesy coursing sasabi mo dyan. Saka si Bato. Ano yung imbestigahan nyo dyan? Ay, nako kayo, oo. Mag-imbesti lang kayo sa Pogo kaysa gagawa. Alam niyo, hindi makailangan masyado utak dyan sa ginagawa ng Congress na yan. Anyway, hindi ba si Martin Romualdez ang Speaker of the House? Baka pwedeng may magawa ka dyan na hinto niya na yung investigasyon na yan dahil nagsasayang nga lang ng pera yan. Duterte drug war, tapos hindi papatag si Duterte. Ano kayo? Hello? Noel Tenko, shout out. Kala ko, Karaoke, di na kayo magbablog 6 PM na, wait po kayo. Oo nga. Si Prince Shervin din, tinanong niya, kala niya Oo. Ted, shout out, Ted. Totoo, Karaoke, sabi ng ating mga ka-warriors. Pakitang tao lang kung bakit nakilahok ang ibang senador sa investigasyon ni Alice Goo. Lalo na nalalapit ng eleksyon. Mas maganda sana kung wala sila doon. Nakakairita lamang ang estilo ng pagtatanong nila. Di katulad ni Senator Risa Ontiveros, malumanay, magalang at makatwiran ang pagtatanong ayon pa sa mga ebidensya. Ang iba kasi may kayabangang magtanong, totoo. Pumasok pa itong si Tulpo at isinisingit na naman yung, handa ka bang magpa-lie detector test? Hindi nga tinatanggap sa korte. Kung talagang yung lie detector test na yung senador, wala nang korte.
Tatali mo lang yung iniimbestigahan mo. Pag nakita mo ano, o kulungin mo na yan. Nagsisinungaling, sabi nung lie detector test. Ewan ko. Hindi, hirap intindihin dito si Tulfo kung minsan eh. Kaya ayaw siya tigilan ni ano eh. Atty. Libayan eh, di ba? Parati na lang lie detector test. Pag may kinakausap siya, lie detector test, ikaw. Pag nak ng pating ewan. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya. At sa inyong may bahay. At sa mga ka-warriors. Kuya, sobra po akong doon na nag-comment sa amoy Pukin Monte. Montek na pong maibog akong iniinom ko po sa kape. Bira ka naman, Chupista. Oo, tawa ko nga doon eh. Ikaw naman. Ha? Chupista Bunao ulit oh. Si Alice kuya, lahat ng giving body ay kasali siya. Kaya ang award mo ay bumalik ka na sa bansang China. Ay, naku po kuya. Kawawa naman po ang mga ita. Gamit na gamit ni Mayora. Kuya, bumata po kayo ng 5 taon sa gupit mo po. Good night po, sabi niya. Salamat. Gamit na gamit nga yung mga ita eh. Mga ita, bigyan mo lang ng biscuit yan. Tsaka bigyan mong bigas, di Diyos na. Hulog ng Diyos na tawag sa inyo. Diba? Yan eh. Oh. Noel Tenko, shout out. Papatawag daw si Las Cañas at Asierto. Baka pain lang at madali mga testigo. O, diba? Laya. At tingin ko, lahat ng ginagawa sa Senado, sa Kongreso, ano eh. Diba? Sayang lang pera. Oo. Alberto Olayer, shout out. Karoke, ano bang meron kay Digong Duterte? Bakit takot na takot silang lahat mamamatay tao siya? Bakit si Digong Duterte? Bakal ba katawan niya? Nung hinamon siya ni Kawaldi Carbonell, pinuntahan siya ni Kawaldi Carbonell sa Davao, may Digong Duterte bang nagpakita? Wala. Sabi ni Digong Duterte, lahi sila ng mga Muslim. Taong kaya daw siya maisog para sigurado ang mga taga Davao matatakot sa kanya. Ang alam ko, ang origin ni Digong Duterte, taga Maasin, Southern Leyte, walang Muslim, Tausug ang katutubo kung king ang misis ko, taga Southern Leyte. Itok, no comment ka, Roque. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Mingson, shout out. Dolor Garcia. Sabi ni Friend Shervin, no. Serox, sana po tama na yung puro mga kagimbal lang na dula-dulaan at sarswelang giba-giba. Ano po bang napapala dyan sa mga buwisit na hearing na at puro dramang patawag na yan? Naku. Panahon at kaban po ng bayan na pwede pong mas may kapakipakinabang na magagawang magandang tulong para sa mga hikahos nating kababayan. Kasi puro lang naman po ningas kugon after po ng ngawngawan, sindakan, takutan, turuan ng daliri, pero ang ending po isang malupit lang po na butata. Ang pinakaulo at pinakasupremo sa lahat po ng kaguluhan, yawa na nangyayari ngayon dyan sa atin, Xerox, na wala naman po atang talagang katapusan. Totoo. Na di naman po nila mapanagot. Ay, apo lakay. Mahabaging langit, talaga pong nakakasuklam na po ng sobra. Yung pong si Alice in Wonderland, bakit nga po di ma-contempt para po siyang special siopaw? Totoo. Pero pinaplano na nila i-contempt itong susunod na hearing yata pag hindi pa sila nasiyahan sa mga isasagot sa kanya na ako po ay lumaki sa farm, tinago po ako ng tatay ko,
ang ewan ko, Diyos ko. Grabe. Mamahalin, di basta-basta pwedeng galawin. Pwede naman po siguro siyang ikulong, kahit po doon sa kulungan ng baboy. Kasama ang kanyang pinakamamahal na alaga. Nagpayaman po sa kanya. Tignan po natin kung siya po talaga ay mapagmahal sa mga kababuyan. Yung pong basyang lalayas na po muna. Mag-aalis po ng buwisit at topak. Hindi ko na po kinakaya, mga kababuyang ganap. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswongot at makulit ninyong Tia Deli. Ingat po palagi, Sir Rox. Papisil po ulit sa napaka-cute na si Teo, the Wonder Boy. Shirley J. Sir, shout out. Di rin po ako sang-ayon, Karox. Nakulayan yan. Kalokohan yan. Kung hindi nila imbitahin yung dalawa na yan, pasimuno, wag na lang silang mag-imbestiga. Totoo, hintay na lang ang ICC. Gagastos at sayang oras dyan. Pera pa rin gumagana dyan, Karox. Kawawang mga Pilipino, niloloko lang ng mga hangal na to. Totoo, Shirley. Si Abante naman, dapat ang pang-apelyido mo, Abante. Bakit ang galaw mo paatras ka kay Digong? Ay, naku. Noel Tenco, sabi. Napanood ko yung history ng lahi ni Mayor Go. Malaki pa lang ang kanila sa China. Ang problema, connected sa spy intelligence ng China. Oo. Maril Pabianak, shout out Sabi niya, good night po tayo at sa mga ka-warriors. Naku, totoo po ang tingin ninyo at tingin namin. Walang kapupuntahan yung hearing kuno sa EGK at sa secret agreement. Kumbaga po, masunod lang nila yung kumukumpas sa kanila. What a waste of taxpayers money. Totoo yan. Ipamigay na lang nila sana sa mga nagugutom na Pinoy kasi itong magaling na si Gadon. Napanood mo pala yung daldal ni Gadon. Haka-haka lang daw. Maraming naghihirap na Pilipino. Sobrang nakaka-insulto. Di po ba tayo totoo? Amen po tayo. Kasama nyo na kami sa pag-antig ng puso ni Sister Grace. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Ay, maraming hihingi ako talaga sa inyo ng tulong dyan sa nangyayaring kaso ng asawa ko at saka itong napasok ng exorcist na kapatid niya. At sana, yun nga, ang hihingi ko sa inyong tulong, idasal na ang aming kagalang-galang na judge makita ang nilalaman ng dokumento, hindi yung mga alibay at testigo na dinadala nitong nasaniba ng demonyo. Malapit-lapit na rin siguro. Oo. Tsaka yun nga, palagi ko nakakarinig sa kanya yung mga binablog ko tungkol sa kanya, mga friend, no? Tuloy natin. Sumagot si Alulalya. Good day, friend Malu, sabi niya. Blessed day all. Al-Ulalia, God bless you. Oo, sabi niya. Bernardo Chancing, shout out. Atras abante, ang utak or isipan ng pastor congressman na to. Yun nga, atras abante dapat, diba? Ewan. Halatang-halata naman, hindi naman kailangan maraming utak dyan. Atras abante. Mag-iimbestiga kayo sa EGK. Ayaw niyong patawag yung Duterte drug war. Ayaw niyong patawag si Duterte. I cannot see any logic in there. Sabi nga ni Kulangot, ha? Sitigil na kayo. Sasayang lang kayo pera dyan, oh. Kumbaga ang inuuli nyo, ang iniimbestigahan nyo, yung mga galamay, yung ulo. Nang klase kayo, Okinawa, Japan, ewan, ha? Leopoldo Bergoño, shout out. Good morning, Karoke. Kung lumaki ang farm at mahusay magtagalog, dapat mahusay din yan sa salitang Kapampangan. Ang dapat itanong sa mayor ay kung marunong siyang Kapampangan sa salita. Marunong daw, Leopoldo, pero kunti lang.
Mas marami siyang alam sa salita ng incheck. Oo. Federico Mandac ulit, oh. Walang mangyayari sa investigasyon na yung war on drugs sa Kongreso kung hindi nila ipatatawag si Bato at Duterte. Kasi sila ang chief implementer niyan. Halata mo yung Congressman Abante parang iwas sa mga tanong ni Christian Esguerra, pero nahalata siya ni Christian. Totoo, hindi lulusot eh. Magaling siyang magtanong. Mahalata agad kung umiiwas at malayo ang sagot. Jesus. Yan ang mga dapat maging senador eh. Yung Christian Esguerra, yung mga yan. Oo. Attorney Claire Castro. Ang ganda siguro na Senado natin, di ba? Wala eh. Parang comedy bar na. Darating pa si Ipe. Darating pa si Boom Tarat-Tarat. Todas. Ilang panahon na lang. Baka nandyan na si Ipe at sa Boom Tarat-Tarat. Okinawa, Japan. Ano? Alberto Olaero ulit. Karoke. Bakit takot na takot sila ni Digong Duterte? Natatandaan nyo nung election debate 2016? Pagka presidente, nag-debate sila Digong Duterte at si Mar Rojas. Nagkainitan sila. Sabi ni Digong Duterte, magsampalan na lang tayo, sabi ni Mar Rojas. Sampalan, pang babae lang yan. Magsuntukan tayo. Bahag ang buntot ni Digong Duterte. Sabi ni Digong Duterte, pag takot kang pumatay ng tao, wag ka nang tumakbong pagka-presidente ng Pilipinas, Karoke. Oh, nakatutok si Alberto Olaero. Alam ko lahat yan. Ha? Oh, alam mo to, Alberto Olaero, sabi to si Digong. Ha? I tell you people, don't vote for me because it's gonna be bloody. Ha? Kikita ang purinarya. Ha? Ubusin patay. Pero pag speech si Digong, wag nyo ako botosan kung hindi nyo botosan si Caldero, si Cayetano. Alam pala ni Alberto. Tinutukan ko ng todo yan si Digong, sa totoo lang. Oo, naglalabas na ng mga Matrix. Oo. Sabi ko doon sa nakanakang ko abogado eh. Kasi nasa ano rin yun eh. Oo. Hindi ko na mabanggit yung pangalan niya, no? Oo. Sa kinuha ni Digong yung Matrix na yan, sinong nagbigay sa kanya yan na pinagtitiwalaan niya? Natutuo lahat ng laman yan. Oh, di ba maraming nakalagay doon sa Matrix si Digong na wala namang kasaysayan? At wala siyang si Luot, General Luot, General Garbo, sabi niya, mga judges, kung ano pinagangak-ngak niyan eh. Parang ang nakapentanil eh, kung anong pigsasabi niyan. May nangyari ba? Wala. Ngayon, nagdeklara na naman na war on drugs yung anak niya ron sa Davao. Kala ko ba malinis na Davao? Dahil nandun na sila lahat eh. Vice President nandun, dating President nandun, Congressman nandun, ngayon Mayor. Bakit? Dami pa rin adik. Okinawa. Wala talaga. Hanggang nandiyan ang Duterte, hindi matatahimik ang Pilipinas. Yun lang para sa akin ha. Bernardo Chancing ulit to. BBM, napakalaking kagunggungan mo. BBM, napakalaking kagunggungan mo kung hindi kayo gagawa ng aksyon sa Digonggong at mga alagad niya. Hangad lang ang magnakaw na naman sa gobyerno gunggong na to. Mag-init ang ulo ni Bernardo Chancing kay BBM. Federico Mandac, shout out. Isa pa yung tungkol naman sa gentleman's agreement. Sa gentleman's agreement na yan. Takot din silang imbitahan si Duterte dahil ba sa parliamentary courtesy or takot silang pagmumurahin ni Duterte ng harapan. Bakit sila natatakot sa ordinaryong tao na lang na ito? Pwede nila itong ipakulong agad pag nagmura o kaya murahin din nila ng harapan para maramdaman niya paano murahin ng harap-harapan. Sobrang takot na iniwan ni Duterte sa mga politikong ito. Totoo, Federico. Ewan. Baka kasabwat din sila. Hindi sa takot ha. Baka may hawak ding alas na naman to si Duterte sa mga politiko. Di ba? Hindi alam. Alberto Olaero ulit. Karoke, si Mayor Alice Goo, tanim ng China sa farm
sa farm lot kasama ang mga baboy para alagaan niya. Saan kaya siya na matutulog? Siguro may sarili siyang kubo sa piggery. Palagi niyang sinasabi, lumaki ako sa farm lot. Nag-alaga ako ng baboy, inject. Ang tawag namin sa kanila noon, inchik baboy, wakang. Ted, oh. Ay, Ted. Hindi makapagtataka kung protektado ng ibang mga kongresista at ibang mga senador si Duterte. Dahil kay Duterte ay nalagay sila sa pwesto. Kaya gano'n na lang ang pagdepensa nila dito kahit alam nilang traidor, kriminal at magnanakaw. Magnanakaw pa ito. Hindi tama na magkaroon tayo ng mga lingkod bayan na tulad nilang mga buhaya. Sarili lang nilang kapakinabangan ang alam. Sana matanggal sila sa pwesto para mag-isa si Duterte sa Senado o Kongreso. Wala. Yung Senado, halos digong din yung mga nasa Senado eh. Wala. ICC is the name of the game. Ngayon, kung di makikipag-cooperate ito si BBM, tapos na. Ibig sabihin, yun nga, drama lang lahat ito. Pelikula. Nagbabarilan, pero wala naman namamatay. Roberto Sayat Sr., shout out. Wala na mangyayari sa daldalan. Bakit ayaw kumilos si BBM? Si Mang Kanor, na inutil, sabi niya, dapat ikulong. Siya ang mastermind sa lahat ng Chinese involvement o issues. Ipatawag sa hearing si Digong Nyo. Ang daming duwag sa Kongreso at Senado. Bakit? Yan ang hindi natin alam. Roberto Sayat, ang sagot ko sa iyo ay no comment. Rogelio Inaldo, welcome to the club. Dapat paabante, hindi pa atras. Yun nga, dapat ang congressman atras dapat yata ito eh. Roberto Sayat ulit, oh. Kung talagang Pilipino si Go, marunong bang kumain niya ng pagpag o tuyo? Di ba ang issue Pogo, di yung citizenship niya? Bakit hindi doon mag-focus ang hearing? Style ba to? Morales ito. Yun. Al-Ulalia, shout out Ay, na-shout out na to. Parang mga ningas kugol lang ang mga hearing na ginagawa both houses. Parang gusto lang nilang ipakita ang may ginagawa sila, pero ang layunin ay mag-grandstanding lang. Tama si Rox. Kung totoong hindi ibibigay ni BBM si Digong sa ICC, isang pangharang lang ang hearing na yan. Gagawing rason na gumugulong ang kaso ng EJK dito sa Pilipinas. O, di ba? Anyway, kahit paano nila harangin ang hustisya ay makakamit din. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Oo, yun ang kanina topic ni Christian Esquera sa si Barry Gutierrez. Oo. Hindi lulusot sa ICC ang style na bulok na yan. Inimbis na wala yan. Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox and Warriors, kami ay naniniwala sa Marcos Ochoa connection dahil magkasama sila sa law firm. At naniniwala ko na may Marcos Duterte connection dahil alam nila sa Congress, alam nila sa konsensya nila na nandaya sila noong eleksyon ayon sa ebidensya ni General Rios. Kailangan nilang parehong magkaroon ng posisyon sa government. Kaya tiis tayo kay Marcos Jr. At 4 na taon, dusa muna tayo dahil sa mga mangmang na Pilipino. Ay, nako, Cassandra Daisy. Ay, Prince Shervin ulit, oh. Sir Rox, pahabol na comment ko po lang po. Kasi po, totoo lang po lahat ng... Kasi sa totoo lang po, lahat dinadaan ko na lang sa joke ang akin pong mga comments. Kasi stress po at high blood ang aabutin mo dito po sa araw-araw ng mga walang katigil-tigil na mga nakikita mo po sa social media at napapanood mo po sa TV. Puro po sila mga epal na pabida. Totoo yan. Wala po akong makita na tunay na bayani kundi si Senator Risa Ontiveros. Kanya-kanya po silang sesyo. Kanya-kanya po silang saksakan ng patalikod. At mukhang si Mr. Bigote
Parang napapanis lang po yata ang laway sa mga kaguluhang ganap. Ay, no, wala siyang alam dyan. Ay, Panginoon po talaga, sana po maawa ka na sa bayan po naming di na po makahon sa hirap. Pero ang dami-dami pong kawatan na kutakot po natutuklas ang tagong yaman. Totoo. Yan pogo. Yung pagkuro, wala. Kinawa Japan. Reynaldo Gonzales, shout out Sabi niya, kalokohan niya kung imbestigahan, di naman padadaluhin ang pinuno at parang ang gentleman agreement ay magiging congressman agreement para iiwas pa si Duterte at iba pa. Hindi ba nila ng digong. S. Makise, shout out. Jeff Ramos, shout out. Jun Lagon, my friend, Sabi ni S. Makise, good morning. Good morning po, Sir Rox. Sana naman seryosohin niyang investigasyon na yan. Sigurado wala ding mangyayari dyan. Sayang lang ang pera ng bayan. Alam na bahala na si Lord. Sobrang laki ng proteksyon ng dating presidente. Hay, nako. Kawawang bansa. God bless na lang, Sir Rox. Mabuhay ka po. Mabuhay, S. Makise. Uy, nandito si Jane L. Shout out, Jane Laibana. Hello, Sir Rox. Daming ganap ngayon, Mas gusto ko naman si Chis Escudero kaysa kay Subiri. No comment. Di ba ayaw pang pirmahan ni Subiri yung arrest warrant ni Kibuloy? Si Chis naman, naka-BBM yan kahit paano. Sa mga sandaling ito, we are not choosing lesser evil, but ang priority ng Pinas matanggal sa landas natin ang mga dudes dahil walang kasing sama ang ginawa sa ating bayan. Kapag natanggal na ang mga dudes, saka natin pagtuunan ang pamahalaan ni BBM. Yun dapat, totoo yan. Si Jane ulit, Sir Rox, si Alice in Wonderland ay isa sa mga produkto ng nakaraang administrasyon na itinanim bilang The Spy Who Loves Me. Totoo, napanood mo yan, James Bond? Jane ulit, ang kapal ng face ni Bato. OA, cry, paawa, effect sa buhong matapos ilaglag ng bunggisyo si Subiri na sumuporta sa kanyang Pideyalik, delikado siya sa eleksyon next year. Lalo ba kung wala nang magbabakasyon si Parents Dig sa ICC. Totoo. Sa totoo lang, pag nanalo pa yan, ewan ko na lang, no? Jane ulit, Sir Rox, itong si Aling Alice, dapat paalisin na sa bansa. Kung mamalas-malasin pa, maging stateless siya, syempre. I-revoke ang kanyang Philippine passport. Ano ngayon ang citizenship niya? Kailangan apunin siya ng China. Total, Chinese naman, airpat niya. Ay, totoo. Jane ulit, Alam mo, Sir Rox, professionally trained yan si Alice in Wonderland. Sinanay na yan kung paano kikilos kapag dumating ang pagkakataon na magkakabukingan. They know what to do, what to say, how to react to the situation. They are trained to be calm and act normal. According sa Marites Espinodes, ang business ng kanyang pamilya. Ay, Jun Lago, nandito pala. Hello, Mang Roque. Eleksyon na. Kaya masisipag ang Kongreso at Senado ngayon sa mga hearing para di obvious na nangangampanya na sila. Totoo yan, friend Jun nito. Yung pong mga ibang interview, sabi nila
kilala daw nila si Mayor Alice Goo. Pero sabi namang ng iba, di nila kilala si Alice Goo. Iba kasi yung Mayor Alice Goo sa Alice Goo, yung nag-interview kay na 61 years old Banban. Halatang may intonation siyang kapangpangan. Pero si Alice Goo, ang ganda ng panagalog niya, parang Atenistang wala sa puntong kapangpangan, o Bisaya man lang, na sabi niya nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Yung apo ko inalagaan ng Ilocano noon dun sa Alaska, kaya lumaking may puntong Ilocano, lalo na yung lumipat kami sa Hawaii. Ito, Florante Diraya, welcome to the club. Sasabihin, nagulong ang batas sa Pilipinas. Mismo. Florante ulit to. Abante, umatras ka na. Rodelia Alpilor, shout out Hello po, Sir Rox. Nakakagulat po talaga, balita. 5 araw lang akong di nanood, dami nang naganap. Makikinig lang muna ako sa mga balita ninyo, Sir Rox. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Benedy Tungol, shout out para lang may maipakita sa ICC na nag-iimbestiga sila. Mismo. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawang vlog ako bukas. Sabado baka po. Magbablog po ako tungkol doon sa aking baka sa umaga ho yun. Sa aking kakalkalin natin yung pumasok na exorcist dito sa aking hipag, no? God bless mga boss. Good night po. 6:00 po ngayon dito.